Hey guys, welcome to another video. Blessings here today. Ano pong update sa payout ng 4Ps sa bawat region? Narito po ang pahayag ni Director Gemma Gabuya, ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program ng National Program Management Office. Ang ating payout based on yung kanilang November-December na grants. So naibigay po 'yon ngayon lang po ngayong January saan ba yung date? January 5, January 11 at saka January 12. So ito po yung period 5 na sinasabi namin. Ito yung mga buwan na kung saan monitor natin yung mga bata, kung sila po ay naka-enroll, sila po ay nag-aaral, o sila po ay nagre-report sa kanilang health centers at nag-a-attend ng family development sessions. Kasi ito po yung basihan kung bakit natin sila bibigyan ng kanilang grants. Paano po ang payout scheme sa 4Ps? Narito po ang pahayag ni Director Gemma Gabuya, ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program ng National Program Management Office. So ang 4Ps po, mayroon pa tayong sinasabing 6 pay period. Ibig sabihin every other 2 months. So mayroon din sinasabing monitoring period. For example, ang period 1 natin ngayon is February and March. So, ibig sabihin, yung February and March, dito po minomonitor yung mga bata. Kung sila po ay pumapasok, sila po ay nagpo-comply sa mga conditions. Monitoring period yun. Ngayon, kailan sila? Siyempre, kailangan mo na mag-check ng DepEd, di ba? Kailangan mo na mag-check ng DOH kung sila ang nag-comply. So, after 2 months, ito na yung sinasabi natin yung crediting. Ibig sabihin, doon na po papasok ang kanilang grants sa kanilang ATM. So, kung February, March, ang period 1 sa monitoring, April, May ang kanilang pagtanggap ng kanilang grants. Ano po ang context ng Social Welfare and Development Indicator? Narito ang pahayag ni Director Gemma Gabuya, ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program ng National Program Management Office. Bakit pumasok yung Social Welfare and Development Indicators? Ito yung very hot na topic last November na marami ho kasing na-identify as non-poor doon, di ba, doon sa ating National Household Targeting System because nakita nga ng management, particularly ni Secretary Rex, na talagang hindi pa lahat handa na talagang mag-exit from the program. Kaya isang malaking policy shift na gamitin po ang Social Welfare and Development Indicators bilang isang batayan kung talaga po ay mananatili ang ating mga beneficiaries sa programa or mag-i-exit from the program. So, sa awa naman ng Diyos, dahil sa minadali, di ba? Minadali natin, nakapag-reactivate tayo. Ibig sabihin, mayroon tayong 793,414 na talagang masasabi kong na-save natin, na talagang ni-reactivate natin, ibinalik natin kasi nakikita natin na marami pa po silang vulnerabilities. Ibig sabihin, hindi pa kaya, may mga anak pa silang nag-aaral, may mga members in the families na mga persons with disabilities, talagang walang steady income dahil ang epekto rin ng COVID-19, medyo nasa post-rehab pa tayo hindi pa talaga totally, lalo na yung mga mahihirap. So, maganda po yun dahil November at sa inyong tulong din nagawa namin at napasaya natin ang Pasko ng ating 793,414 na naibigay last December 9 at December 21, di ba? Bago magpasko. So, yun po ang gusto nating i-emphasize at the government, di ba? Na hindi talaga kami titigil. Gagawin po ang lahat, para lang
maramdaman ng ating mga kababayan, lalo na yung mga mahihirap, na nandyan ang gobyerno. Approval rating ng 4Ps tumaas ng 60%, narito ang pahayag ni Director Gemma Gabuya, ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program ng National Program Management Office. Masaya po, parang nawala yung pagod, no, natin, no, sabi ang masaya po kami sa balita na talagang 60% ay talagang mayroon na talaga silang, para sa akin it's gradual understanding at appreciation ng programa, na talagang unti-unti ang ating public na iintindihan na that the 4Ps is not about charity, no, it's not about dole out. Kasi balikan natin yung objective ng programa palagi, ito yung sinasabi ko na ang programa ay talagang binibigyan ng pagkakataon yung anak ng mga mahihirap, no, na makapag-aral. So 7 million po ang ating targets yearly sa mga bata na kailangan makapag-aral at maka-ensure na ang kanilang health, no, ay maayos. 300,000 4Ps beneficiaries graduate na sa programa. Narito ang pahayag ni Director Gemma Gabuya, ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program ng National Program Management Office. At 300,000 naman po ang masasabi kong graduate sa programa. So hindi ibig sabihin yumaman to, no? Ibig sabihin talagang, sabi nga, kaya na nilang tumayo sa kanilang sariling paa, no, dahil sa mga natutunan nila, yung mga behavior change na sinasabi namin, yung pag-value ng education, yung mga values nila, di ba, yung kanilang pag-ako sa responsibilidad bilang magulang, na bilang magulang kailangan ikaw mismo, di ba, ikaw mismo ang mag-ensure na ang mga anak mo ay papasok, ma-ensure mo na yung binibigay na grants kahit kukunti, ba? Ay ginagamit nila sa tama, ba? Ginagamit sa baon, ginagamit sa vitamins, pamasahe, etc. among others. So ito yung maganda ito yung magandang nangyari na mayroon na pala tayong kahit papano, no, 300,000 na masasabi nating self-sufficient na po sila, di ba? Hindi na sila dependent, no, sa gobyerno, at masasabi ko rin, I'm confident na kahit anong disaster or crisis na dumating sa buhay nila, kaya nilang tumayo. Mga bagong 4Ps beneficiaries, makakasali na ngayong 2024, narito ang pahayag ni Director Gemma Gabuya, ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program ng National Program Management Office. Yes, ASEC, kaya lang by September pa tayo. Kasi nga, kailangan patapusin mo yung school year ng mga bata, kasi ayaw naman natin na ma-disrupt, di ba? So usually ang policy ng 4Ps, doon sila magi-exit at the end of school year para lang matapos nila, no, yung kanilang kung ano ang grade level na kanilang matatapos po. So ang pag sinabi pong self-sufficient, para lang ma-concretize natin, ang ibig pong sabihin nito, pinag-uusapan nito yung income at saka yung social adequacy ng isang pamilya. Sa income po, tinitingtang at least 10% above the provincial poverty threshold. So yun po ang sukatan, at mayroon din silang kahit papano nakakapag-contribute na sila sa SSS, kasi di ba yun naman ang ano natin, na in times of they feel secured na pag umalis sila sa programa tulad ng COVID, di ba? Wala silang, di ba? Mayroon silang ipon, di ba? Na makukuha. And then pangatlo, gusto natin kung ano man ang skills ng ating mga potentials, ng ating beneficiaries, ituloy-tuloy nila kahit kung magaling silang magkarpentero, di ba? Kailangan mas i-train sila pang ano na siya pang trabaho na, pang livelihood na talaga. At saka yung social po, so tinitingnan natin na talaga nakakakain na sila ng 3 beses sa isang araw. That's basic, no? At ang pangalawa, yung yung nutrition ng kanilang mga anak, di ba? Ay normal. Ibig sabihin, walang malnourished, walang undernourished. Of course, mayroon
access sa water and sanitation, mga basic ano talaga na hindi naman ibig sabihin nun talagang sobra na ang kanilang na-achieve. Dito yung kanilang family sa isang bago mag-exit, di ba? Walang violence, walang bata na masasabi natin na nabiktima ng pang-aabuso dahil inalagaan nga sila, yung kanilang mga karapatan ng kanilang alam na ng ating mga magulang kung paano sila proprotektahan hanggang senior high school lang eh. Yung importante sa ating mga nag-exit na mga beneficiaries, yung andyan yung ituloy nila, kumbaga magsumikap na ang kanilang mga anak ay makapag-aral ng college. Kaya isa yun sa nililink natin sa CHED, yung Memorandum of Agreement. Kailangan ko ang tulong natin ng media na tuloy-tuloy yung pag-educate sa ating mga magulang na ito yung mga programa ng gobyerno ng CHED na kung saan pwedeng makaabil yung mga mahihirap, lalo na yung mga mahihirap or mga college, magka-college level na mga estudyante. Kasi yun nga, kung ang gusto talaga natin ay ang purpose ay isa sa mga strategy na eventually it will break the intergenerational cycle of poverty. Although 15 years, 20 years pa yun mangyayari. So, kailangan natin tulungan din ang ating mga beneficiaries kung paano sila i-connect sa mga tamang ahensya. Part yan ng case management aspect. So, sa ngayon, kasi di ba nag-reactivate tayo. So, kumbaga, kompleto yung ating 4.4 as of this month or February. By September, mayroon tayong 200,000, mga 200,000 na na talagang wala na silang eligible children. So automatic po yun na sila ay mag-i-exit or mag-graduate from the program. But hindi lang nating hahayaan attrition kasi ang gusto talaga natin maging self-sufficient din sila, di ba? So ito ang tinututukan natin ngayon na kung mayroon mang livelihood opportunities ngayon silang uunahin para pag September, kasi whether they like it or not, talagang they have to exit from the program. Pero gusto natin lahat nga ng mag-i-exit sa 4Ps are self-sufficient. That's the goal ng ating programa. Maraming salamat po mga ka-blessings.